sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa pagsilang ng madaling araw, mula sa di kalayuan, ay matatanaw ang marangyang templo ng Qindian, nakatindig sa tuktok ng isang matayog na batong bundok na tila bantay ng kalangitan. Doon, si Yep Ying ay nakatayo, iniunat ang kanyang mga bisig paitaas na parang sumasalo sa unang halik ng araw, habang dinadama ang malamig at sariwang simoy ng hangin na dumadaloy mula sa kabundukan. Bahagya siyang ngumiti, saka tumingin sa silangan kung saan unti-unting sumisilip ang araw. Mahina ang wika ni Yep Ying, na tila bumubulong sa hangin, sa pagpasok sa sinaunang templo sa pagsikat ng araw, ang unang liwanag ay sumasayad sa matatiyog na punong kahoy. Isang paikat-ikot na landas ang patungo sa lihim na puok, kung saan nakatago ang silid ng pagmumuni sa gitna ng mga bulaklak at puno, at sa banayad na ekspresyon ay idinugtong pa niya, ang ningning ng bundok ay nagpapasaya sa mga ibon, ang refleksyon sa lawa ay nagpapaluwag ng dibdib, lahat ng tunog ay naglalaho, tanging ang mahinahong tunog ng kampana ang maririnig. Ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha, kumunat ang noo, dumilim ang titig, habang mariing sinambit, kay gandang mundo ng paglinang na ito, subalit walang kapangyarihang espiritual, hawak ang kanyang biwang, idinagdag pa niya, natutunan ko na kahapon ang mga batayang teknik sa alkaymaya, ngunit kailangan din ito ang pagtipon ng kapangyarihang espiritual. Mabagal ngunit matatag ang kanyang mga hakbang pababa sa hagdanan, kasabay ng mariing wika, sa ngayon, ang pinakamahalaga ay makahabol sa kaalaman tungkol sa paglinang, dapat kong puntahan ang punong tagapamahala ng aklatan na binanggit, at sa tinig na puno ng determinasyon ay idinugtong, kahit hindi ko matagpuan ang solusyon, mabuti na ring palawakin ang aking kaalaman sa paglinang. Makalipas ang ilang sandali, naroon na si Yep Ying sa harap ng library pavilion ng Qindian Dao Sect, 2 beses niyang kinlik ang dila, habang nakamasid sa labas, hay naku, tingnan mo itong payak at maayos na anyo. Kay layo sa magugulong templo ng mga tawista sa labas. Ngumisi siya ng may bahid ng paghamak, itinaas ang kilay at mariing nagwika, ito ang tunay na anyo ng isang nakatagong sekta, ang panlabas na karangyaan ay wala ng halaga para sa kanila. Habang nakatingin sa isang tapayan na may umuusok na insenso, patuloy niyang sinabi, halimbawa, bakit laging iisang patpat lamang ng insenso ang nasa lalagyan sa labas ng pangunahing bulwagan ng sekta? At sa tinig na puno ng pagtataka ay idinugtong, maaaring ba na ang Qindian Dao Sect ay wala ngang pambili ng insenso? Ngumisi si Yep Ying na may pilyong ekspresyon, parang payaso sa perya, at tumawa ng malakas, ha, malinaw na imposibleng mangyari yun, walang sekta na magiging ganoon kahirap. Sa sandaling yun, naglakad siya at dinaanan ang tapayan na may umuusok na insenso, mariin niyang wika, sa halip, ang ibig sabihin nito ay ang taos pusong damdamin ay nakakaantig sa langit, kung taos ang iyong puso, sapat na ang isang patpat ng insenso, at sa seryosong tinig ay idinugtong, kung hindi taos ang iyong puso, kahit bundok ng insenso ay walang magdadala ng pagpapala o swerte, tunay ngang ang Dao ay nakatago sa lahat ng dako. Nang nasa harap na siya ng pintuan ng aklatan, marahan niya itong itinulak gamit ang 2 kamay, handa nang pumasok sa mundo ng karunungan. Pagkatapos, agad na naglakad-lakad si Yep Ying sa loob ng aklatan, bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-iisip, habang masusing sinusuri ang mga aklat na nakahanay sa matatiyog na estante. At doon, tila isang kayamanang biglang sumulpot sa kanyang harapan, nakita niya ang mga aklat na may mga pamagat na 10 Dragons 10 Elephants Primordial Spirit Art, Immortal Dao Dual Pupil Opening Method, Perfectly Awaken the Supreme Phenomenon, Supreme Divine Ability of the True Dragon, Heavenly Emperor Sword Technique, 3,600 Immortal Aperture Arts, 36 Heavenly Gang Divine Powers, 72 Earth Fin Techniques. Nang masilayan ang lahat ng iyon, bahagyang napangiwi ang bibig ni Yep Ying sa matinding paghanga, habang mariing wika, ito, kahit sa pamagat pa lang ay ramdam ko na ang bigat at tindi ng kanilang kapangyarihan, idinagdag pa niya, sabay kunot ng noo, at ang mga manual na ito, basta na lamang nakalagay dito sa estante, walang kahit anong protectionng array. Maya-maya, kumislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan, at masiglang nagwika, ganito ba talaga ang isang nakatagong sekta, sabay higpit ng hawak sa isang aklat, inibig ko na ang lugar na ito. Ngunit bigla siyang natigilan, yumuko ng bahagya upang pigilan ang bugso ng damdamin, at mariing bamulong sa sarili, Yep Ying, maghinay-hinay ka, habang lalo kang nasa sabik, mas dapat mong pigilan ang iyong sarili, panatilihin ang kalmadong isipan at huwag magpadala. Malalim siyang bumantong hininga upang muling ayusin ang kanyang diwa, sa sandaling yun,
Mariing tinitigan ni Yep-ing ang aklat na hawak-hawak, at kalmadong nagwika, ang pagkain ay kinakain ng paisa-isa, ang paglalakbay ay tinatahak ng paunti-unti. Makalipas ang isang araw, mula sa labas ng bakuran ng Qingyan Library, unti-unting umaangat ang haring araw, pinapainit ang malamig na hamog. Sa loob, bahagyang lumingon si Yep-ing na may payapang ekspresyon, at nagwika, umaga na ba? Bamantong hininga siya, ipinatong ang pisngi sa kanyang kamay habang nakaupo sa harap ng mesa, at mariing sinabi, hay naku, sa wakas ay nasa tamang estado na ang aking isipan, sayang at kailangan ko nang simulan ang pagsasanay ngayong araw. Idinagdag pa niya habang napapailing, sa ngayon, may batayang pangunawa na ako sa mundong ito at sa mga pamamaraan ng paglinang. Patuloy na sambit ni Yep-ing, habang sa kanyang isipan ay sumisilang ang larawan ng isang payapa at maaliwalas na umaga sa mga nayon sa ilalim ng liwanag ng pagsikat ng araw. Hindi ko inaasahan na ang mga mortal na dinastiya ay may ganitong kalakas na kapangyarihan sa mundo ng paglinang. Idinagdag pa niya na may pagtataka, kahit pamahalaan lamang nila ang mortal na lupain, nalalampasan pa rin ng kanilang kapangyarihan ang maraming sekta ng mga immortal, ngunit kung iisipin, may saysay ito, ang mga unang yaman para sa paglinang ay tiyak na hawak ng kapangyarihang imperial. Sa sandaling yun, hinawakan ni Yep-ing ang kanyang dibdib na parabang sasabugan ng matinding kirot, at ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng dilim, tila unti-unting nauupos ang pag-asa sa kanyang puso, mariin niyang winika, sa paglipas ng panahon, naging matigas at di mabago ang hagdan ng kapangyarihan, at malamang napakahirap na itong yugin ngayon. Kung nalaman ko lang ito noon, bakit pa ako nag-aksaya ng oras sa mga pagpupulong para sa pag-akyat sa pagiging immortal? Idinagdag pa niya, ramdam ang bigat sa dibdib, dapat pala kumuha na lang ako ng pagsusulit ng imperyo, maging pangunahing iskolar, at pumasok sa hukuman. Kung ganoon, bakit ko pa iisiping hindi ako makakapaglinang? Kung iisipin, ano na kaya ang nangyari sa mga aklat at mga pinta na iniwan ko sa dati kong tahanan? Bahagya siyang ngumisi, may pilyong kislap sa mga mata, at nagpatuloy, ngunit kung sumali nga ako sa hukuman, hindi ko sana naranasan ang pagpasok sa isang nakatagong sekta, marahil ito mismo ang tinutukoy nilang biyayang nakatago sa anyo ng kapahamakan. Bigla, may isang babaeng dahan-daang lumapit sa direksyon ni Yep-ing, malumanay na nagsabi, "Junior brother," dahilan upang sulyapan nito ni Yep-ing na may malamig na ekspresyon. Ang babaeng yun ay ang third senior sister ng kanilang sekta, yumuko siya ng bahagya, sumilay ang kanyang kaakit-akit na anyo, at sa tinig na puno ng lamang ay nagwika, "Ano ang ginagawa mo rito?" Idinagdag pa niya, sabay ngiti ng matamis, "Ang tagal mo nang narito, at hindi pa tayo lubos na nagkakakilala." Tumayo siya ng tuwid, patuloy ang matamis ng ngiti, habang si Yep-ing ay tila naging estatwa, nakatitig lamang sa kanyang harapan, malumanay na ipinakilala ng babae ang sarili. "Ako ang iyong nakatatandang kapatid sa sekta, Chen-Lin Gro, ikinagagalak kitang makilala." Nang marinig ito, napanganga si Yep-ing sa gulat at paghanga, namula ang kanyang pisngi habang bulong sa sarili, "Grabe, napakaganda ng aking senior sister." Nang mapansin ng babae ang katahimikan ni Yep-ing, agad siyang yumuko ng bahagya sa harap nito at nagtanong, "Ha, bakit ka namumula?" "Hindi, masyado lang mainit ngayon," nahihiyang tugon ni Yep-ing, habang patuloy na nahuhumaling sa kagandahan ng babae. Sa puntong ito, tumayo si Yep-ing, walang kakurap-kurap na nakatitig sa kanya, habang marahang hinawakan ng babae ang kanyang balikat, masiglang sambit ng babae, "Little brother, kailangan mong magsikap." Idinagdag pa niya na may matatag na tinig, "Paglipas ng panahon, tuturuan ka rin ng iyong senior sister ng Supreme daw." Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Yep-ing sa kanyang paglalakbay ng imahinasyon, at mariing bulong sa sarili, "Supreme daw? Maaaring ba na ang senior sister na ito ay..." Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, bigla siyang natawa, hinimas-himas ang likod ng kanyang ulo, dahilan upang magtaka ang babae. Mariing sambit ni Yep-ing na may pilyong ekspresyon habang tumatawa, "Hahaha, syempre hindi, Yep-ing, ano ba ang iniisip mo? Mas bata pa nga ang senior sister na ito kaysa sa akin, paano siya magiging isang walang kapantay na maestro?" Sa sandaling yun, bahagyang sinipat ni Yep-ing ang babae, taglay ang kalmadong ekspresyon, at mahinahong nagwika, "Oo nga pala, senior sister, sakto at may nais akong itanong sa iyo." "Ano yun? Sige, itanong mo na." Malumanay na tugon ng magandang babae, ang tinig ay parang banayad na hangin sa umaga. Bago tumugon, iniangat ni Yep-ing ang isang aklat sa harap niya at mahinahong nagtanong, "Maaari ko bang linangin ang sarili gamit ang manual na ito?" Agad naman itong tiningnan ng babae,
Bahagyang kumunat ang noo sa pagbabasa ng pamagat, at malumanay na tumugon, 3,600 Immortal Aperture Arts. Pagkatapos, kinuha niya ang aklat mula sa mga kamay ni Yep Ying, sinuri ito ng mabuti, at nagwika, "Siyempre, bakit hindi ka makakapaglinang nito?" Huminga ng malalim si Yep Ying bago muling nagsalita, "Ngunit kung wala akong kapangyarihang espiritual, hindi ba't nanganganib akong mawala ng kontrol at magdanas ng chi deviation?" Ngumiti ang babae, may matamis na kislap sa mga mata, at malumanay na tumugon, Hindi, ito'y isang napakapayak na teknik, paano ka naman maliligaw ng landas sa ganito?" Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, sumilay ang mapait na ekspresyon ng babae habang lihim na nagwika sa sarili, "Lahat ng ito'y peke, parang mga manual na ibinibenta sa tabi ng kalsada, kung kaya nitong sirain ang isip mo, abay may multo na nga sa paligid." Sa sandaling yun, yumuko ng bahagya ang babae nang mapansin ang malungkot na ekspresyon ni Yep Ying, at mariing nagtanong, "Ha, Junior Brother? Anong nangyayari, Junior Brother?" At dito, makikita si Yep Ying na unti-unting tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, sapagkat napagtanto niyang may pag-asa pa ang kanyang landas sa paglinang, sa kanyang tinig ay naroon ang matatag na determinasyon, "Napakaganda nito, sa wakas, may paraan upang mailigtas ang aking ugat espiritual."